Nasa isang buwan na lang ay magsisimula ulit ang NBA kasama dito ang preseason at yung regular season. So dati nabanggit ko na halos late na talaga yung start ngayon. Mga last week din ng September magbabalikan ulit yung mga players sa kanilang mga teams. At ito yung mga abangan sa NBA bago mag-umpisa yung regular season or yung pagbabalik mismo ng mga players. Ang una dyan si James Harden. After kasi ng komento niya tungkol kay Daryl Morey ay napagmulta nga siya ng NBA ng $100,000. Hindi na masyadong naging maingay itong si Harden tungkol nga sa kanyang trade request. Kahit sabihin pa nating nasa World Cup pa ngayon ng attention, pero sa gaya ni Harden na nasa star level pa rin naman, marami dapat teams ang maghahabol sa kanya. Pero ang gusto kasi niyang team, Clippers. After kasi ng komento ni Harden na yon, noong mid-August, nagkaroon kasi ng investigation ng NBA tungkol kay Harden at sa Philadelphia. Dahil yon sa lumabas na balita na di umano nakipag-deal si Harden dito kay Daryl Morey na magpapababa siya ng kontrata last season. Tapos ang kapalit, bibigyan siya ng max contract ngayong off-season. Kapag kasi lumabas sa investigation na kasama talaga si Harden sa usapan na yon, or nandun si Harden na sinabi yon sa harap niya at hindi sa agent niya, maharap si Harden sa suspension. Ang sitwasyon kasi ngayon ni Harden, naging palayo sa kanya ang loob ng ibang executive dahil nga tinawag niya sinungaling si Daryl Morey na naka-live pa yon or naka-video pa. So marami kasing issue talaga ngayon sa NBA regarding sa players. Pero yung kay Harden, nag-level up. So dito papasok yung paboritong komento ng ibang mga fans. Merong under the table yan. Ito nga lang yan, kapag kasi napatunayan na kasama si Harden sa usapan na merong ganong deal, severe penalty ang ibibigay sa kanya at sa Philadelphia. Dahil halos katulad to na nangyari dati sa Minnesota. Ito nga lang role player, si Josh Smith. Yung sinasabi kasi ng ibang mga fans, ibang liga yata yun. Pero dito kasi malabong mailagay mo sa under the table. Pwede mong lagyan ng mga bonuses pero may kapalit yun sa kanilang clause. Ito kasing kay Josh Smith, pinapirma siya dati ng minimum contract para makasecure ng bird rights. Yun ang nahuli ng NBA na sinasabing under the table. Ang ginawa ng liga nun, tinanggalan ng ilang draft picks, first rounder pa ang Minnesota. At yun din ang sinasabing nag-cost talaga kay Kevin Garnett ng kanyang kalahati ng prime noong mga early 2000 era. Kaya nga sabi ng isang Eastern Conference executive, kung kasama talaga si James Harden sa usapan na yon na makakakuha siya ng max contract at pinangako yun ni Daryl Morey na after din magpababa ni Harden ng kontrata, pareho silang makakakuha ng suspension or severe penalty. Hindi mo rin gugustuhin kunin ng isang player na may malaking kontrata pa, expiring, magbibigay ka pa ng asset at yung risk na pwedeng masuspend ang player na yon at yung malala, umalis pa. Kapag nangyari yung katulad sa Minnesota dito sa Philadelphia, si Embiid ang maiipit doon dahil walang asset ang Sixers na pwedeng gamiting pan-trade kung aalisan sila ng first rounder katulad dati sa Minnesota. Second tampering na to para sa Sixers kung sakali. Lalo pa, magpapainit yun, nagugustuhin ni Embiid na umalis talaga ng Sixers at ang magiging usapan doon kapag tumagal, si Harden ang pumigil kay Embiid na makakuha ng championship sa Philadelphia or sinayang ni Harden ang prime ni Joel Embiid. Dahil dati pa vocal na doon ang Philadelphia na talagang nilulubos nila yung prime ni Joel Embiid para makakuha ng championship. Kaso nga lang, after Ben Simmons, mas malala yung dumaan sa kanila. Si Damian Lillard naman, medyo tahimik din ngayon tungkol sa kanyang trade. Base din sa isang insider bago mag-umpisa ang training camp, so last week ng September, pwedeng ma-trade si Damian Lillard papuntang Miami. Ayon naman kay Brian Windhorst, ang Miami ay interesado pa rin talaga sa trade kay Dame. Dahil di umano, hindi na rin naging masaya si Tyler Hero na siya ang gagamitin na trade piece para kay Dame. Ginawa kasi siyang pillar. Dati pa kasi si Hero nasasama na sa mga trade rumors since kay Bradley Beal pa. Noon din nasama na si Hero sa mga issue outside sa NBA pero nakakalusot yon kay Pat Riley. Yun nga lang, hindi naman ganong kalaking issue kung tutuusin.
Ang report pa doon, kapag nag-resume ulit ang usapan sa pagitan ng Portland at Miami, dito naman papasok ang Toronto para makuha si Tyler Hero. Sila yung interesado sa kanya. Ang report kasi ayaw ng Portland kay Hero dahil meron na sila mga players na katulad niya. Kaya ang kailangan pa doon isang team talaga. Mahirap yon kung straight up, lalo na sa status ng Miami na maging intact pa rin yung kanilang lineup. Ang pinagkaiba kasi ni Dame dito kay Harden, si Dame kasi may malaking kontrata at multiple year pa yon. Apektado ang Miami Heat sa mga susunod na taon kung makuha siya. Base din sa agent ni Dame, shutdown ang market ngayon para sa kanya dahil din sa unang dahilan, yung kontrata. Yung pangalawa, injury prone na kasi si Damian Lillard. Kaya ang leverage ngayon nasa Portland para hindi magmadaling i-trade si Dame paalis sa kanila.